Hello, good morning. Yes, treadmill po tayo. And isang oras batian. Yes. Just type in any comments or suggestions. Apo, dito lang ako sa treadmill. Good morning. Live po tayo ngayon sa Facebook. And I hope okay naman yung audio ko. Gamit ko ulit yung Bluetooth mic ni Bellona. Opo, binigay niya po sa akin galing Canada. Malinaw naman. I think so. Yup. Yan, tinatawagan po natin si Sheila. Si Sheila na walang B, na nagtatanim ng kamote. Opo. Ayan, ano lang tayo. Burn lang tayo ng calories para tayo ay hindi madaling mamatay. Pwede rin po kayong pumasok kung gusto niyo po. Tawagin natin si George Doug. Araw-araw natin kino-call out si George Doug at si Kayla. Sheila pala. Ayan, may nagpa-follow sa akin sa TikTok. Ay guys, follow nyo pala ako sa TikTok. Sa YouTube, dalawa po yung YouTube ko. Yung isa backup. Alam nyo na kung bakit. Mahirap na. At dito sa Facebook. Ayan. Ano bang goal ko today? So, sana meron tayong goals everyday. Kahapon, marami rin ako na-accomplish. Marami akong labahin na natapos. Oo. Masarap sa feeling din yung wala ka ng lalaban. Lahat nalaban mo na. Ayun. Oy, good morning, Michael Haimon. Ayan, Haimonin mo si, Sheila. Saka si George Doug na umakyat dito para makipag-debate. Brad Michael. Ayaw naman na lumabas. Mga takot. Oo. Ayan. Wala akong sa TikTok masyado. Wala akong trip. Minsan titingnan mo yung mga nagla-live. Hindi mo sila trip kung ano lang pinag-usapan. Kaya dito na lang tayo sa FB. Ayan, hello kay Raynel Andres. Good morning. Marami na rin pong nagpa-follow sa atin sa Facebook. Oo. Na-appreciate natin sila. Tapos, today is a Monday, no? Meron tayong live. Mamayang gabi. Pag-usapan natin yung rally na naganap at kasalukuyang nagaganap sa INC. Oo. Tapos pasok natin sa usapang buhay-buhay at religion. Ayan. Bibilisan ko lang ang aking treadmill. So, ang aking goal for today sa gym ay 30 minutes treadmill, 30 minutes elliptical, tapos konting chest and triceps. Yun lang muna. Maubos na yung ating taba-taba. Ayan. So, ang goal ko today, bukod sa gym, ay mag-ayos tayo ng mga papeles. Ang daming dapat i-record, resibuhan. May nagbayad sa akin ng apartment kahapon, wala pa resibo. Very good yung mga tenants ko. Malinis sa bahay. Pinasok ko yung bahay nila nung Friday. Yung isa doon, may inayos na ako sa CR nila. Yung kisame.
And wala daw kasi yung asawa niya. Apo. So, maganda rin po mag-apartment. I encourage everyone, kung kaya nyo po, ay bumili po kayo ng apartment. Kaya lang medyo mahal, no? Siguro 5M, pinakamura. 5.5. Ayan. Yung medyo maganda, mga 8. Yung medyo maraming pinto, mga 12. Ganyan. At meron ding maramihan talaga, mga 14. Gano'n. 14M. I-loan nyo po sa bangko para po hindi kayo mabigla. At mabibisi rin po kayo kakaayos, kaka-record ng mga payments, mga ganyan. Pero pumapasok na lang yung pera sa inyo kung kailan man yung deadline nila. Herald Julian, kailan po kayo babalik sa MCGI? Never po. Oo. Unless bumalik si Panginoong Hesukristo at sabihin, ito ang aking religion. Sige, payag ako. Pero malabo po yan. Ayan, bilisan ko lang konti yung treadmill ko. Malabo po. Claims lang po kasi sa MCGI. Kaya wag po tayong magtiwala pagka-claim lang ng tao. So lalabas ay wala po tayong aaniban. So if you understand that, magde-decide ka not because yun yung tamang religion, but because yun ang fit sa'yo for community purposes lang. Hindi dahil sa may confirmation ka na kayo ang bayan ng Diyos. Dahil malabo po yung mangyari yun. Ganon. Apo. So, yun po ang sagot ko, Brad Herald. Hindi po ako babalik sa MCGI. Parang si Kuya Adel ay babalik. Dahil may nakita siyang chicks. Oo, maganda yung mata ni sis. Oo, nag-transform siya eh. Medyo chubby siya nung una-unang panahon. Mukhang nag-gym at nag-diet si sis. Oo, maganda naman siya. Ewan ko lang din, baka sa picture lang. Yung shinare ni Kuya Adel. At nagjo-joke po siya na babalik daw siya sa MCGI because of the girl. Oh. Ano po joke lang po yan. Kahit tawasin mo yan, hindi yan mabalik sa MCGI. Opo. Ano yun? Contradicting sa logic. Meron tayong tinatawag na non-contradiction of logic. Pag kinontra mo yung sarili mo ay hindi na yun logic. Illogical na yun. The law, ano yun? The law of non-contradiction. Ganon. So, siya yung nag-criticize sa MCGI ay hindi po siya babalik doon. Kung bumalik man yun ay kunyari lang yun. Hindi yung totoo. Ganon. So, wala po tayong sinasuggest. Pwede ako mag-suggest yung mga lesser evil na cults. Oo, pero ano lang din, you must accept na gawa lang din sila ng tao. At sila yung nakaisip lang na, magtipon-tipon tayo dito. We have a program. Kakanta tayo. At mananalangin. Tapos magta-topic tayo. May mga ngaral. Mananalangin ulit sa huli. Closing prayer. At konting ritual sa dulo. Yung doxologia. Ritual yan lahat guys. Opo, wala namang confirmation na nakikinig yung Diyos. At inaccept niya yung doxologia mo. Wala pong confirmation. So, it's gawa ng tao
rituals mula nung una pa. Marami ng ritual ng tao for his own benefit. Hello kay Wilfredo at Nante. Good morning po, Brad Wilfredo. So halos lahat po ng nakikita nyo ang mga ginagawa ng religions, kahit sa Catholic Church, para sa akin lang naman, no, sa sarili ko lang, ay tao lang po ang nag-organize niyan. Wala pong inutos ang Diyos. At nabasa lang nila sa Biblia yung iba dyan dahil yun din yung naisip ng mga tao nung una, na they should have like sort of program na gagawin para bumuti yung mga tao sa community. Kasi otherwise ay dapat pare-pareho tayo ng ginagawa sa religion. Pero bakit nasa 45,000 ang Christian sekta pa lang? Christianity pa lang yan, ha? Opo, wala pa yung mga Baha'i Faith, Pastafarian, hindi, joke lang, Islam at Jews. Opo. Kasi it will not make sense na iba-iba ang belief pero isa lang ang pinanggalingan. Kaya yung sinabi po sa Biblia na God is not a God of confusion, parang confused yung mga nakabasa ng Biblia. Therefore, mukhang hindi siya yung nagsulat. Oo. For someone to claim na sila yung nakakaintindi ng Bible, ay kulto po yan. Dahil iba-iba po ng interpretation. Ako. Oy, good morning, Kevin. Patriarcha pala. Kevin. Oo. Yun yung mga naunang nangaral ng salita ng Diyos, sila Moises, si Noah, at si Abraham. Apo, medyo sila, patriarch ang style. Medyo mas higher level ang mga lalaki kaysa sa babae. Ayan po, nakapagod na ako. Ang speed nitong treadmill ko ay 5. Pag binilisan ko siya sa 6 or 7, tatakbo na ako nun. Ayokong tumakbo. Sakit sa paa. Ayan, so yung mga may edad na, no? Kagaya ko, kumilos po tayo, galaw-galaw, lakad-lakad, at least every morning. Pwede rin sa gabi. Si Kuya Adel, sa gabi siya nagja-jogging. Oo. Si Kuya Adel, fit yun, fit. Oo, ako lang naman mataba. Dahil, kain ako ng kain sa labas. Opo, ganun talaga. If you enjoy eating, you walang pigil. Babawi lang mentality mo. Babawi ka na lang sa ibang araw or sa gym. Mag-gym na lang ako bukas. Hello kay Jay Cruz. Magandang umaga, Brox. Good morning, Sir Jay. Kevin, tama. Huwag puro singhot ng Biblia. Oo, kahit basahin mo yan, kunin mo lang yung magandang tinuturo. Huwag mo siyang i-take literally na mayroong naglakad sa tubig at yung 5 pirasong bread at 2 isda ay pinarami out of thin air. Po, imposible po yan. Lalabag po siya sa laws of physics at logic. So, lalabas ay magikero. Oo nga, may nagsasabi nga na si Jesus Christ ay isang magician. Oo. Pag magician kasi, hindi naman yan totoo. Trickster lang yan. Trick. Dinadaan lang sa bilis ng kamay. Alam niyo naman yun. Pero
Wala talagang magic. So, pwede nating paniwalaan. Yun ay kwento lang. At may tinuturo sa ating maganda na ikaw ay magtiwala sa Diyos, sa magagawa ng Diyos. Pero kung tinake mo siya literally, magtatanong ka, saan galing yung isda at tinapay na nagpakain sa 5,000? Oo, kahit ang McDonald's, meron ng kitchen. Hindi makakapagpakain ng 5,000. Oo. Pagsamahin mo pa at Jollibee, saka McDo, mahirap pong magpakain ng 5,000 at sumobra pa daw. So, take it as a story, just like with everything else na nabasa natin. Yung ahas nagsalita. So ahas is sa Orthodox puso daw, ganyan. Pero hindi. Ang ahas po ay mabait. Kailangan po natin sa ecosystem ang mga ahas. May nakita akong ahas sa may bahay namin. Hindi ko pinatay. Hinayaan ko lang siyang lumayo. Kasi baka naman dumami yung daga. Maliit lang naman, pag in-stretch out mo mga 2 dangkal, pero baby pa siya, baby snake. Hindi ko siya pinatay. Kumuha lang ako ng pandakot at nirelocate ko lang siya. Kasi pag pinatay mo siya, dadami ang daga. So, nature yun Hindi naman sila aatake sa tao. Kung maintindihan mo lang, kung meron kang education about snakes. Nilook up ko rin, pinicturean ko Nilook up ko siya, common wolf snake. Search nyo sa Google, common wolf snake. Also known as ahas bahay. Ang hinahunting niya ay butiki saka mga maliit na daga, non-venomous. So sa Bible po ay nagsalita yung ahas, so therefore allegory lang yan. Ibig sabihin ng allegory ay stories na may deeper meaning at nagtuturo sa tao. Yun lang yan. Hindi ko alam sa iba bakit gusto nila literal yan. Symbolism lang yan. Yung Eva doon ay representing women. At si Adan representing men. And Eva at Adan symbolizing humanity. Pag tinry mo siyang i-gymnastics, sisimhutin mong Biblia, ay pangit na. Magiging comedy. Sabi ni Kevin, parang para di maging delulo, doon lang tayo sa may logical basis. Kung may paliwanag man tungkol dyan, balang araw, edi okay. Tingin ko lang naman, the only paliwanag is that it's an allegory. Parang allegory of the cave. Wala naman talagang gano'ng eksena, pero example lang yon at nagtuturo lang siya sa atin. Pero kung gusto mong maniwala na ang unang tao talaga ay si Eva at Adan, then go ahead. Pero para lang siyang si malakas at si maganda. That's way of humans to explain yung mga bagay na hindi niya ma-explain scientifically at the time. Hindi po yan na literal. Maraming problema. Saka yung mga characteristics ng Diyos ay nalulungkot, nagsisisi,
Ano po yan eh, characteristics po ng tao. Eh, bakit human ang characteristics ng Diyos? Hindi ba kayo nagtataka bakit? Bakit nagsisi ang Diyos? Bakit nagalit? Ewan ko, ang paliwanag siguro nila ay dahil image tayo ng Diyos. So, meron din silang ganong characteristics. Ang tanong yan, how did you know? Of course, you're not sure, diba? You are just assuming. So, agnostic. Opo, masarap po maging agnostic dahil it humbles you na hindi mo alam ang mga bagay-bagay unless napag-aralan to ng science, edi may basis tayo. Pero sa mga hindi na-explain ng science, you can call it God. Kaya lang, God of the gaps. You are concluding na God ang may gawa nun, pero wala namang basis. Assumption lang. Ayun, Brad Kevin. Maganda rin yung Battle of Marduk and Tiamat. Brox, about sa theory of human origin. Apo, yung Enuma Elish ay stories of creation din yan. Si Marduk ba yan? Bandang baba na yan si Marduk eh. Sa taas si Enlil at si Anu. Si Tiamat yung babae. So, hindi mo siya rin iti-take literally, no? Stories lang din kung bakit nagkaroon ng stars. Di ba? Dahil nung natalo si Tiamat, naging cosmos. Naging mga bituin planeta. Opo, lumang paniniwala yun ng tao para na-explain bakit may kalawakan. Pero it will not make sense kung scientifically ay ganon. At mayroon pang naging tubig. Di ba pansin niya sa Bible, meron ng tubig. Umpisa pa lang may tubig na. Kasi assumption lang din yun. Na parang continuation ng mga aral nung unang panahon. At who knows kung ano pang mas nauna sa Babylonian stories. Yun lang yung mga nahukay natin. Oo. Sinilip ko yung view ni ni Andrew something. Ano pangalan? Yung nag-interpret ng ng mga Sumerian tablets. Ang ganda. Pati yung story ni Gilgamesh. Sa huli ay you can conclude na humans lang talaga ang nagsulat at we cannot be immortals. Mortal talaga kasi na hawak na niya yung plant of life na wala pa sa kanya nanakaw pa nung ahas. May ahas din doon tingin ko doon din galing yung story ng Adam and Eve. So, ang conclusion ay kahit siya, 1/3 God, 2/3 human, he cannot live forever. Pero, yung nagsulat ng Epic of Gilgamesh, si Gilgamesh ay isang king, Parang pinortray niya lang sarili niya na super, demigod siya, demigod. Pero ang ending ay namatay din siya. But his legacy, nung nagsulat siya, hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin siya. So, it's all about your legacy. Because we cannot live forever. Humans are made from a blood of defeated God daw. Ay, ganon. Stories lang din mo yan. Masarap maging agnostic. Magiging wise ka, sabi ni Kevin. And magiging humble ka. Dahil Andrew George pala. Ayan yan, tama. Kevin. Si Andrew George ang pinakamagaling sa
pag-interpret at buong buhay niya nilaan niya sa mga lumang kasulatan na yan. Sadly, hindi possible ang immortality ng MCGI. Everything will end, but your legacy will continue. Sadly, ang legacy ng MCGI ay okay na sana, kaya lang naging lugaw. Sabi ni Rizal Underground, para sa yung lugaw, hindi yan ang makakasolve ng problema. Napaka-petty. Super petty. Okay, wait lang. 3 minutes to go. Lipat ako sa elliptical. Ayun. Acceptance na you will die. Walang pagsalang, ikaw ay mamamatay. Which is nasa Bible din. So does it mean na tama ang Bible? Tama siya at yung statement na yon, mamatay tayo, pero saan galing yung idea na yon? It's a general truth na no one can live forever. Kaya lang yung story mismo, yun po ang you have to accept na story lang yun. Ang ending naman ay tao ka lang, which is maganda. Marami pang mga stories na na nagsisirculate sa humanity, hindi lang sa Bible. Mas nauna pa sa Bible pati ang morality. Nag-evolve din morality. Yung mga dating okay lang dating mag-own ka ng slave, nag-evolve na rin yon kasi nawawala ng karapatan yung tao maging malaya. Pero may modern day slaves, yung nasa corporate world, dahil alipin niya pa rin. Asaran nga namin noon nagtatrabaho sa call center. Kamusta mga alipin? Ganon kami. Tawanan kami. Kasi alipin naman talaga kami. Nagtatrabaho ka para sa company at blindly hindi mo naman kilala yung owner ng company. Sila yung malaki ang kinikita, ikaw hindi. Kapiranggot lang. Pero araw-araw kang gumigising at pumapasok at ginagawa yung mga gusto nilang pagawa sa'yo dahil alipin ka. Modern day alipin. So you have to accept that na iba lang yung senaryo. Naka-aircon ka na ngayon at paupo-upo lang, pero hindi ganun kagrabe like dati na talaga pag-aari ka ng amo mo. Pero ngayon ay you can leave. Pwede kang mag-resign whenever you want. Ayan, 30 minutes na ako. Lipat ako. Diba? Alipin tayo lahat. Yung iba nagpapaalipin sa pera. Oh my gosh. Rest lang ako. 3 minutes. Oy, hello, Kosa Gaming. Good AM sa mga bahong pa. Si Kuya daw yan, Kuya Daniel. Ito mabigat to kala nyo ba magaan to? Dapat dalawang kamay. Hindi ko siya mahawakan. Tutulak mo siya hanggang dun. Tawag dito, forfeit. May bayad yan.
800 per day yan. Morning! May Amerikano dito eh. Yung English ako. Ito ang next kong gagawin, elliptical. Favorite ko. Ay, no. Oy, good morning. Baka may gusto kayong batiin or samahan nyo lang ako dito. Baka may questions kayo. Go ahead po. Wala muna tayong aawaing badong. Nakakaumay kasi. Pero alam nyo, si badong. Hayaan natin siya. Kung gusto niyang mang-amoy ng mabaho, bahala siya. Uy, sorry, Loon. Hi po, good morning, Brox, Pogi. Mira, hindi po tayo Pogi. Ang Pogi po ay si Bellona. Umabot daw siya. Bellona, good evening sa'yo dyan. Pag may nag-request ng Bluetooth headset, hingi po tayo kay Bellona. Yan po ang pinakamayaman sa aming lahat. Nakakatawa, no? Birds of the same feather talaga. Diba? Flock together dahil yung mga makikita nating magbabarkada ay nagkakasundo sila. Pero hindi sila tumatagal sa ibang grupo. Kasi, pare-pareho sila eh. Oo, hindi mo masabing sila yung group na sila yung group na can understand everyone. Oo. Kasi, laging may masasabi pa rin yan tungkol sa'yo. Tulinan mo naman ang elliptical mo, parang naglalakad ka lang. Ay, inutusan pa ako. Ganyan po talaga si Bellona. Nanguutos po. Opo, para siyang naging lalaki. Buti na lang nasa modern world ka na, Bellona. Kung nasa panahon ka ng patriarchal, ay dapat ay tumahimik ka lang. At hindi ka pwedeng mamuno. Hello, Mark Malumina. Good morning, Boss Gross. Ayan, shout out. Mark Belomida Cares. Kevin Patriarca, same frequencies, Brooks. Yes, flock together. Kahit isang pawis, di man lang pumapatak. Grabe, anong klaseng exercise yan? Hindi po yan sa pawis. Ang importante ay gumagalaw ka. And consistency. Kahit mabagal, basta merong progress. At after nito, kakain tayo ng maraming kanin. Fried rice at sweet and sour pork. Sino bang aawayin natin? Ay, mamili ka na. Lahat pwede nating awayin. Kahit si Enoch. Si Enoch talaga gusto kong awayin eh. Dahil si Ebat Adan daw ay literal. Awayin natin yan. Paakyatin mo nga dito yan. Pag hindi umakyat yan dito, walang B. Ganon. Wala tayong sinisino-sino. Kahit district servant ka pa, OIC, MIC, we are all the same paglabas mo ng kuweba. Wala tayong sino-sino-sino. Ang usapan ngayon, paglabas mo ng kulto, pera-pera. Yung bang security. Kawawa nga yung mga nakulto dahil wala silang naipon, walang emergency fund, walang investment, walang business. At nagsisimula pa lang, kaya lumayas na kayo kung gusto nyo lang. Pero kung ayaw nyo, edi
Go lang. Ang reward nyo ay sa langit. Si Codebreaker. Awayin natin. Sapa ka na lang kay Code. Oo, ginawa mo naman siyang sa kuryente, si Codebreaker. May Z yata yun. Codebreakers. Yan yun. Kasi nag-decode siya ng mga code. Oo. Ay, gumagawa siya ng codes sa programming. Ganun yun. Ginawa mo siyang electrical. Ang bira. Hindi tayo manalo kay Code. Professional po siya. Oo. Isa siyang athlete at chick boy. Oo. Mahirap pong magpa-rate. Kung babae ka, magpaparate ka kay Code. Yari. Oo, mga 1 or 2 ka lang. Oo, kahit ikaw ay malinis naman. Joke lang, Code Ito talaga Anong magagawa natin? 2 out of 10 talaga. Iparate nga natin si Belona kay Code. Belona. Code, i-rate mo nga. Send ko sa'yo yung picture ni Belona. Oo. Wala Ganun talaga. Mga artista yata yung kanyang nakaka-date. Sana all. So, balik tayo dun sa usapang mga district servant na paglabas nila ay worthless na sila. Di ba yun naman ang gusto nila? Maging worthless servant. Oo. Mahirap tanggapin na wala ka ng katungkulan at bati na kayo ng Iglesia ni Cristo. Mahirap yun. It's another world out there. Pag lumabas ka ng cult, hindi ka na pwedeng magmayabang at magmarunong. Mayroong kami mga workers dati sa Alabang. Destino ako dyan lokal ng Alabang. May humingi ng payo sa akin. Lalaki. Yung asawa daw niya ay inaaway siya. So ako naman single, wala akong alam sa mag-asawa. Pinayuhan ko ayon sa Biblia, unang Korinto 7, patuloy. Andun lahat yung mga pamantayan sa mag-asawa. Sabi ko, Brad, kahit anong mangyari, wag mong hiwalayan. Di ba? Tama yung advice ko, di ba? Kahit wala akong experience sa asawa. Pero dahil sa aking karunungan sa Biblia, ay na-advisean ko siya, magtumibay ka lang sa MCGI, Brad. Wag mo siyang iiwan. Hindi ko alam kung umexit na siya. Pero pangkukulong yun. Oo, binakuran ko si Brad. In a good way. At least man lang ay na-save ko ang marriage nila. At least, di ba? Pero sabi ko, magpatuloy ka lang sa kulto. Di ba? Good advice, di ba? Pero ganun po sa amin. Kahit wala kang alam sa isang bagay, magmamarunong ka. Oo, maru-maru. Dahil nasa Biblia. Kompleto na po ang Biblia. Ganun po ang mentality namin. Oo. Sa kapal ba naman yan hindi pa ba yan kompleto? Oo. Good morning, Brox. Shoutout kay Casper. Sabi ni Esteban Rink. Apo. Si Casper ay si Zayla. Ang kanyang amo ay si Makabahu. Oo. So, we have to understand we're all the same. We can be friends, pero yung kapatiran ay hindi ko alam kung tama bang gamitin pa rin yung word na kapatiran. Kasi parang na naman yun. Sabagay, tribalism. No. Hello kay Jing Je. January Mendoza, napapadalas ang live mo, Brox. Gym is life. Opo. Salamat kay Belona sa kanyang binigay na DJI wireless Bluetooth mic. At napapakinggan nyo akong malinaw kahit maingay sa aking background. Siya po talaga ang goddess of war
Si Bellona. Yan po ay hindi talaga nagpapatawa dyan. Once na makanti mo yan, hindi ka niyan papatawarin. Kakulto na lang, wag nang kapatiran. Oh, di ba? Friends. Sabi nga ni Jesus, we can be friends. You are no longer my slave. Slave ba? Servants. We are now friends. Oh, di ba? Pero lang kay Magdalena. More than friends sila ni Magdalene. Oh, pero kasi sila Brad CJ nagsasabi pa rin ng mga kapatid. Okay lang naman yun, mga kapatid. Kasi naiintindihan naman ni Brad CJ na hindi naman sila nagtayo ng religion. Kapatid, nakasanayan na lang din siguro. Kapatid. Meron ngang kapatid. Laging ganyan si Brad CJ. Meron ngang kapatid. Tumawag sa akin, umiiyak. Ganon siya magkwento. Okay din naman ang word na yon. Parang friends. Ayun, i-equate mo lang siya as friend. Pero since wala tayo sa parang kapatiran talaga na organized religion, may benefit din naman kasi yun. So, samahan ng mga Exeters, no? Ba, may kailangan ka. Kailangan ko po ng abogado. Meron po ba tayong kakilalang abogado na Exeter din? Ayun, di ba? So, nakatingin pa rin tayo sa mga kapwa natin because of tribalism. Pero ang totoo, mas marami pong abogado na Katoliko at magagaling. Nagsusumiksik tayo sa Exeter. Good morning sa mga nakulto, sabi ni Brad Wam John Jr. Diba guys? Ang unang hinahanap mo, meron ba tayong Exeter na ganito, na ganyan? Pero, if you look outside the box, mas marami po na hindi Exeter na mas marunong pa, mas magaling. Kaya ako, wala rin akong limit eh. Abawa, kailangan ko ng accountant. Of course, normally, I would ask, meron bang Exeter na accountant? Usually pa nga, wala. At usually, low grade. Hindi. Kasi nga, nakulto, hindi ganong magaling. Pero kung kukuha ka sa labas, wag ka lang masyado magtipid, no? Kasi iba gusto makalibre. Gastusan mo para quality talaga. Professional. Pero ang benefit ng kapatiran ay makakalibre ka, makaka-discount. Pero parang gano'n naman. Same. Ayun, buksan nyo lang konti. Sige, kahon, pero buksan nyo ng kalahati yung kahon para open tayo sa lahat. Opo, sa totoo lang po ay napakalaki ng mundo. Okay lang naman yon. Hindi po ako nang-a-attack ng mga kapatiran pa rin ng tingin sa mundo. Pero ang sinasabi ko lang, marami pong tao sa mundo, hindi lang po Exeter. Pag umikot ang mundo mo sa Exeter, walay, another culto na naman. Di ba, Bellona? Boundary na. Boundary. Gamitin niyo yung connections. May hinahanap ang tao. Kailangan ko ng ganito. Tanong mo yung family mo, meron ba tayong kamag-anak na ganito? Di wala. Meron ba tayong may kakilala ba yung kakilala mo ng kakilala mo na ganito? Ayun. Pag wala talaga, tulad nung kinuha kong electrician, sa Facebook ko lang siya nakilala. Napakagaling. Nasa Europe ako. Akala niya nandito ako sa Pinas. Sabi ko, gawin mo nga Brad. Ikaw na, abono mo na. Siya na gumawa lahat. Bumili ng materyales. Gcash ko na lang sa kanya. Very trustworthy. Hindi ko alam religion niya. Hindi ko tinanong. Pero sa Facebook ko lang siya nakilala. Pero
yung MCGI na active, although magaling, no, yung kilala ko, siya yung nag-tiles ng bahay namin eh. Sumasablay din. Opo, kasi kakadala niya ng MCGI. Hindi siya ganong magaling. Okay na rin. Pero affected yung kanyang gawa ng pagkatipon. Pwede bang sumama ang MCGI sa rally? INC yun eh. So, hindi yun sasama. Ang bihira. Di natakot yun. Takot na takot ang MCGI sa INC. Oh. So, kung gusto nila, dapat pwede. Unahin lang yung security. Baka mag-stampede or may magpasabog. So, maganda ay wag na lang sumama. Mag-ingay na lang tayo sa social media. Oo, kasi after naman ng rally nila, hawak din nila yung cellphone nila. Pag-ingay din tayo dito. Okay na, wala na podcast mamaya. Boundary! Oh. Hindi. Magbukas tayo ng tindahan mamaya, mga 10 p.m. or 9:30, ganyan. Pinas. John Jr., usapang DK ba to? Sino po yung DK? Hindi ko po kilala yung DK. Opo, pakichat nga po, sino yan? Wala po akong kilalang DK eh. Sorry po. Yung friend kong DK dati, wala na yun eh. Oo. Ano na siya? Sinabihan na akong gago at nag-PI. Pini-I. Kami lahat. Oo, narinig po ni Kuya Del. At nagbago na po siya. Isa na siyang DJ. DJ Logics. Yung DK po wala. So medyo natitrigger ako pag binabanggit niyang siya ay DK. Dapat sa kanya ay DJ. Wish 1075. Ganun na lang. Huwag nating pag-usapan yan si DJ. Baka saan tayo mapunta. Pero pinutol ko na po yung tulay. I burned the bridge. Kasi masyadong maigaw. Kala niya ay district servant pa rin siya. We could have been his friends na tumutulong sa kanya tuwing may bagyo or wala siyang internet yata ngayon, no? Wala eh. He chose to leave. So, let him be. Ganun po talaga. Diba? Diba, guys? Change topic. Baka madali tayo. Ayun. Pero, sinusubaybayan ko pa rin naman sila. Hindi pa ako nagtatago katulad na iba. Hindi na raw nakikinig sa atin, pero nakikinig pa pala. Nakikibali-balita lang. Ayun. Ini-skip ko lang sa maraming batian. Kasi sayang oras. Sila lang din naman yung binabati. Sayang oras. At mamaya, mag-suggest nga yung topic. Mamaya. Nag-isip pa ako eh. So, papasadaan natin yung INC rally. So, baka mauwi sa politics. Pero gusto kong i-divert sa psychology and religion. Gusto ko rin mag-topic ng isang kulto. Siguro sumilip tayo sa basta mamaya i-research ko na lang. Kasi pag nalaman mo yung mga style ng mga cults, hindi ka na makukulto ulit. Bellona, let him be, let him be, let him be, let him be. Ang susunod na letter ay letter C, Bellona. Oo nga eh. Kung ano natin siya, no? Kung nakakausap natin siya, Bellona, edi baka pinuntahan pa natin siya to give him
some support. Dahil binagyo daw sila eh. At wala daw siyang internet. Diba? Ganun po ang friendship. You would do anything and give everything that you can. Oh. Buti yung iba, no? Yung mga naging inactive. We are still in touch with them. Like si Brad Soro. Oh, hindi nyo na narinig si Brad Soro. Pero we are in touch with him and we still support him. Kasi pag nawalan ka ng friends, napakalungkot. So, find your crowd. Opo. Pero, pag umalis na sa crowd mo, ibig sabihin, hindi siya ka-bird. Oo. Di ba? Birds of the same feather flock together. So, hindi siya ka-bird. Baka isa siyang ostrich. May pakpak pero hindi naman makalipad. Oo. So, let him be. Tama-tama. Ayan. We love Brad Soro Cervante. Apo. He needs friends right now. So, kung kayo po ay friend ni Soro, ay message niyo po siya. Apo, naboboard din po siya. Ayun. So, wala pa kayong naisip na topic for tonight. Baka papasok na naman si Brad RU. Oo. At mauwi sa politics. Pero, okay din naman kasi napapanahon. Yun yata yung gustong pag-usapan ni Kuya Del. Meron siyang live sa Thursday na ba? Thursday, November 20th. Meron siyang guest. Ang programang Kuya Del, Get It Straight with Kuya Del Razon. Abangan po, alas 8 ng gabi. Thursday night. Ayan, ang lakas ng music background ko. Hindi pa niya yata ina-announce kung sino yung guest niya. Ako pa lang nakakaalam. Oo. Ako po, merong i-discuss Kuya Del. November 20. It takes two to keep the friendship, sabi ni Sari Lou. Ako po, tama. Kung ayaw nung isa, edi wala, hindi mag-work. Oo. Pero si Belona po talaga ay she can be your loyal friend. Hindi ka niya naiiwan. Basta ka lang, behave ka lang. Pasakop ka lang kay Belona. Nakita ko sa TikTok si Chester something pinalalayuan sa mga members. Si Chai Chester po. Hindi ko alam. Parang pa rin sa akin best leaning towards best pa rin. Pero ex-MCJ siya. Hindi ko rin alam ang stance ni Chester. O baka ibang Chester siya sabi mo. Opo. So pagka merong pinapalayuan ang members, ibig sabihin siya? Kulto. Yes. Kahit yung mga kaaway namin, si Zayla, si George, wala po ako sinabing layuan niya si George o si Zayla. Opo. Gusto ko pa nga silang asarin. Huwag pong lalayuan. Ang mga binablock ko lang po, yung mga siraulo. Yung mga nagmumura. Yung mag-PPM ba sa'yo, sasabihin, unggoy ka. Yung ganon. At mumurahin ka. Ayun, binablock ko po yung ganon. Pero kung asaran lang, mga talata sa Biblia, okay lang po yun. Ayan. Get It Straight with Kuya Del po. Sabi ni Belona. Kevin, pero rinig voice mo maayos, magandang mic mo galing din ba yan kay Mayora Belona? Yes po. Sa lahat po ng may gusto ng wireless mic, paki-message po si Belona, papadala niya po kayo ng maraming wireless mic. Parang dog lang, sabi ni Belona. Pwedeng loyal friend. Opo. Belona dog.
Uy, yung mic galing sa aming apat yun. Kay San Pedro, Cilantro, at Childlike Chicken. Talaga ba? They contributed to ganyan namin kalab si Broccoli TV. Okay pa nga. Love na love nila ako. Salamat sa Diyos. At pag umuwi kayo dito, or pag pumunta ako dyan sa malamig na parte ng mundo, ililibro ko kayo ng sisig. Apo. Na-meet ko pala si brother. Yung kasama natin, napaka-pogi. Galing ng Canada yon. Binigyan ko siya maraming t-shirt. Ganun lang po ang friendship. Give and take. We love one another. Everybody wants to give pasalubong to Brooks. Love namin you. Oo nga. Okay lang po. Wala po akong deny na pasalubong. I will gladly accept your pasalubong, guys. Paano pag sinabing palaka ka? Pag may ganon, depende po sino nagsabi. Pero yung bang mag-PM ka na, sabihan kang mukha kang palaka, baka kausapin ka muna. Pero kung dami account, lalo, block na yun. Depende sa stress level ko. Yung relo ko may stress level. Pag tinignan ko mataas nung nabasa ko siya, ipa-block ko na siya to protect my mental health. Yun po lagi ang priority, guys. Mental health. So baka perspective nung mga ayaw na sa amin to protect their mental health, dahil si Bellona ay isang manipulator daw at ako daw ay pinakamasamang tao, ako daw ay demonyo. So we understand they need to protect their mental health. It's okay. So expect lang na aasarin namin kayo. Magtanim na lang kayo ng kamote sa bundok. Ganon. Lalo na yung Lubang. Grabe yung Joseph Lubang Jr. na yan, kung makapag-gapang. Chat ng chat sa mga grupo. Si Brooks ay ganito, manipulator. Si Bellona ay ganito. Huwag kayo magtiwala dyan, mga atheist yan. Paano naging atheist? Nananalangin niya ako gabi-gabi with my family. Atheist. Ang atheist lang sa amin, si Sir 80. Kami po mga fake atheist. Hindi, ako, agnostic lang ako. Opo. Nagdadasal din ako pag nagugulat. Si Brad Soro nga. Pag nagulat, nagmumura eh. Nagpipia yun. So, ganun din po yung mga agnostics at atheists. Nananalangin din yan. Baligtad lang yon. Kung yung mga religious ay napapamura pag nagugulat, ganun din po yung mga atheists, nananalangin din pagka kailangan nila ng tulong. Ang birang Lubang to. Lubang, akyat. Send nyo tong clip na to, i-clip nyo, send nyo kay Lubang. Hindi natin alam kung ano nang mga pinaggagawa niya, pero nanggagapang daw yan. At nakita ko yung screenshot, nanggagapang sa mga group chats. Naninira. Totoo po talaga yung sabi ng Biblia na kayo ay pag-uusigin at aalimurahin. Okay lang sabihin ng palaka, alam naman namin yung totoo, sabi ni Bellona. Lumipat na po ba ang espiritu kay Bellona, sabi ni Wam John. Lumipat na po. Espiritu ng kayabangan. Joke lang, Bellona. Kami lang naman po yung grupo o friends. Kaya po kami Broccoli TV and Friends na mayayabang. So, kung gusto nyo rin pong maging mayabang, sumali po kayo sa amin. Diba? Napakaganda na maging mayabang, Bellona. Joke lang yon. Mayabang in a sense na okay yung family mo,
nakakaangat ka sa buhay, masarap kinakain mo kasi hindi ka na nakulto. Yun lang po yun, ibig ko sabihin. Mayabang. Opo, lahat po ng sinasabi ko ay allegory lang. Opo, may aral po kayo matutunan. Hindi po kami literal na hindi masyado. Oo. Pero kung papatulan nyo kami, di maganda. Ang bawa, sinabi ko, ay, si George ay ganito. Si Zayla ay walang B. Pang-asar lang yun para sila ay makipag-usap sa amin. Kasi, keyboard warrior lang sila. Pinaghirapan ko naman yung pinagyabangan ko. Di mi nanghingi kahit kanino, sabi ni Dalona. Yes, and we are proud sa mga achievements natin. Ang masama, yung wala namang anything, pero ang yabang. So, okay lang po yan. Sergeant Pepper, haha, tingnan mo muna sino nagsabi ng mukhang palaka, baka mamaya mukhang paayan. Opo. Kung may buhok ba siya, wala. Ganon. Asar ng asar. Mukhang palaka, tapos wala pala siyang buhok. Ang buhok pala ay gilid lang at tuktok. Para siyang si Astro Boy. So, mahirap pong maniwala sa ganon. Ayan, 30 minutes na ako dito. Magbubuhat na ako ng weights at bench press. Sige, hanggang dito po muna. Pagpalain kayo nawa, guys, at maging mabait po kayo sa kapwa. Kami po ay kahit kami hindi maging mabait, okay lang. Basta kayo mabait, masaya na po kami. Sige po, see you po tonight. Mag-live po tayo mamaya. Have a great night, Dalona, and everyone else. Enjoy your day. Bye-bye you. Mabol pa. How ironic yung mga nasasabing palaka. Kayang pasahurin ng palaka 5 beses sa isang buwan. Ayan, mayabang din po si Sergeant Pepper, kaya kagulay din po yan. Tayo lang po ang sakalam, guys. Joke lang po, joke lang. Sige po. Enjoy your day, guys. Bye.